Yun mga kabady, tayo ay magre-reaction dito sa naging live ni Jello Mugs patungkol kay Kindred, no? At yun, alamin natin kung ano man yung sinasabi niya na pasipsip daw si Kuya Kindred sa Kalingap. Kaya reaction na natin ito mga kabady. Kaya tara, let's go! Ko lang yung mga opinion nila, ay nire-respeto ko po yung opinion ni Kindred. Ngayon, nire-respetuhin niya rin po yung opinion ko sa tingin ko sa kanya. Nire-rebate ko yung opinion niya sa akin. At sasagutin ko yung mga sinasabi niya doon mamaya. Marami muna tayo. Yung mga pinagsasabi niya, dapat kailangan niya magpalabas ng resibo. Kasi parang nagbumukha siyang sip-sip yan eh. Kasi bakit ko nasabi na nagbumukha siyang sip-sip? Kasi palasumbong eh. Palasumbong. Anong mapapala mo sa sumbong? Anong sumbong? Shout out po sa lahat ng LC. Si Kuya Kindred nagpapasipsip dahil sa sumbong-sumbong at dapat may resibo daw na ilalabas si Kuya Kindred. Nako, dyan yung mahirap eh. Yung hamunan dito sa social media. Katulad niya ng sinabi mo doon sa live mo nung nakaraan, Kalingap Jello, na sinasabi mo na kailangan magbigay ng resibo, di ba? Or ipalabas ni Kuya Kindred yung resibo. Hindi ka naman pagsasalitaan ng ganyan ni Kuya Kindred o ni Kuya Miel kung hindi ikaw mismo ang nagsalita din sa live mo patungkol sa kanila. Kung sinasabi mong pasipsip si Kuya Kindred sa Kalingap, dapat bago mo din sabihin yan, may resibo ka din. Kasi sa mga hamon-hamon mo na yan na maglabas ng resibo, what if may mga resibo si Kuya Kindred sa'yo, patungkol sa'yo at ilalabas niya? Yan yung delikado sa inyo dyan eh. Puro kayo hamon sa social media. Nasa iisang ano lang kayo eh, nasa iisang team lang kayo. Bakit hindi kayo mag-usap privately, personally? Hindi yung dinadaan nyo dito sa social media. Katulad ng ginawa mo. Like what I said, doon sa live mo nung nakaraan, may contact ka naman sila, si Dr. Love nga na wala na siya dyan sa Kalingap. Grabe na nga yung mga paninira niya sa Kalingap. Nag-reach out ka sa kanya para alamin kung ano yung punto niya. Bakit dyan mismo sa loob ng Kalingap? Bakit hindi mo siya i-reach out para pag-usapan nyo yan? Hindi yung dinadaan nyo dito sa social media. At lalong-lalo na, bago ka sana nagsalita, dapat inalam mo muna yung punot dulo at kung ano talaga yung katotohanan sa pangyayari na yun, bago ka nagbitaw ng salita mo na kung saan mali-mali naman. Kaya hindi mo masisisi kung bakit ganyan kapag sabihan ni Kuya Kindred ngayon, dahil ikaw din mismo naglagay sa sarili mo sa alanganin. So, continue pa natin mga kabady yung isa niya pang video. Saan ang pagka-traidor? Porket hindi ko lang kinampihan siya. Ang pinaglalaban niya, kasi, siyempre, may alitan. Wala akong pakialam sa alitan nila kay Dr. Love. Pakialam ko sa kanilang dalawa. Alitan nila. Eh, yun na nga eh. Kakasabi mo lang, wala kang pakialam sa alitan nila. Kaya dapat nanahimik ka na lang. Hindi yung magbigay ka pa ng opinion at reaction mo. Wala ka naman pakialam. Alam mong nasa Kalingap ka, alam mong maraming mga mata dito sa social media, pero nung time na yon na hindi pa sila nagsalita both side, masinunahan mo sila. Yan bang sinasabi mo na wala kang pakialam sa alitan nila, pero mas pabor ka sa kabila kahit hindi mo pa alam kung ano yung katotohanan at hindi mo pa inalam kung ano yung punto por punto dito kay Kuya Miel at kay Kuya Kindred laban kay Dr. Love. Huwag ka naman sanang maging bias. Hindi naman dyan yung point of view dyan eh. Kung kinakampihan mo si Iking o ano eh. Yung point lang dyan, dapat, kung pumapagitna ka talaga, katulad ng sinasabi mo, or wala kang pakialam sa kung ano yung awayan nila, dapat hindi lang si Dr. Love yung kinuhanan mo ng point niya. Dapat inalam mo din, yung kamember mo mismo sa Kalingap, na kung saan nagtatanggol yan sa Kalingap, lalo na kay Kuya Val. Tapos yan, sasabihin mo na wala kang pakialam sa gulo nila. Eh, ba't ka nagsalita? Bakit ka nagbitaw ng mga ganong salita against sa kay Kuya Kindred at kay Kuya Miel na hindi mo pa inalam kung ano yung side nila? Alam ko doon. Kamerlan niya. Saan banda ang pagka-traidor? Porket hindi ko lang kinampihan siya. Ang pinaglalaban niya, kasi, siyempre, may alitan. Wala akong pakialam sa alitan nila kay Dr. Love. Pakialam ko sa kanilang dalawa. Alitan nila. Kaya alam ko doon. Kamerlan niya. Di ba? Wala na siyang pakialam sa alitan ng dalawa. Eh bakit ka nagsalita? Bakit mo sila pang pinangunahan na hindi mo pa alam yung sinimulan at kung ano, hindi ka naman siguro bulag? Magkakasama lang kayo dyan sa Kalingap, hindi imposible na hindi nyo napag-usapan yan at ikaw mismo napapanood mo yung mga video dito sa social media kasi nag-YouTube ka, nag-Facebook ka din.
Hindi mo ba alam kung ano yung mga pinagagawa ni Dr. Love, kung bakit dumating sa point na ganun si Kuya Kendred at si Kuya Mel, sa kung ano man yung nangyari doon sa harap ng simbahan? Hindi ka kasi nag-iisip bago mo bitawan yung mga salita na kung saan, ikaw, bitaw ka lang ng bitaw, hindi mo iniisip yung magiging kahinatnan kung kanino yung balik. Yan ba yung tamang kaibigan? Yan ba yung tamang kasamahan sa iisang team lang? Nasa kalingap kayo? Ano yung nangyayari sa inyo ngayon? Kalingap to kalingap na ngayon yung nag-aaway dahil lang sa maling impormasyon na pinalabas mo na hindi mo pa inalam kung ano yung nangyari sa kanila. Yan yung pagkakamali mo dyan. Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin? Hindi yung mapagmataas ka pa dyan, patayog-tayog ka pa ng ihiin dyan sa kanila na hindi mo naman alam yung punot dulo. Ngayon, kapag sinagot ka ng tao, todo depensa ka. Mamaya tayo mag-explain at sasagutin natin yung mga rebuttal natin yung sinabi ni Kindred. Halata naman kasi po yan na kinakampihan si Do. Sabi, alam mo Ma'am Maris Janel, ang pinupunto ko po doon, pagdating ng kasuhan, wala po silang laban. Hindi. Kasi siya may pinapagawa doon. Hindi lang sa ganun yun. Hindi lang sa ganun yung dahilan kung bakit ka napagsabihan na kampi ka kay Dr. Love dahil lang sa gulo na yan. Okay, doon tayo sa punto mo na sinasabi mo na yung concern mo dyan, kapag nagpang-abot sila din yung kawawa. Okay, doon na tayo. Pero yung mga binibitawan mo pa kasing ibang salita doon. Kitang-kita na mas pabor ka kay Dr. Love at ikaw mismo ang nagsabi na pumapagitna ka, pero mas makapit lang yung pabor mo kay Dr. Love. Yung mga tao dito sa social media, nagmamasid, nagmamatsyag, nanonood sa'yo, nanonood din yan sa kabila. Kung hindi ka din sana naging bias sa kung ano yung opinion mo, katulad ng sinasabi mong pumapagitna ka, hindi sana kayo umabot sa ganyan? At hindi mo sana naging basher yung mga supporter ng Kalingap? Alam mo dito sa social media, hindi lahat ng gusto mong sasabihin, pwede mong bitawan. Lalo na kung kapag may nasasagasaan na. Pag-isipan mo muna ng mabuti bago mo bitawan. Ikaw mismo ang naglagay sa sitwasyon mong ganyan eh. Tapos ngayon, gusto mo makipag-rebuttal kay Kuya Kindred? Bakit hindi mo na lang kasi tanggapin yung pagkakamali mo? Panoorin mo lahat yung vlog mo simula nung nagkagulo at intindihin at i-analyze mo para maintindihan mo kung bakit nagkakaganyan yung pananalita sa'yo ni Kuya Kindred. Hindi yung sasabihin mo pa dyan sa live mo na sip-sip siya. Paano mo nasabing sip-sip? Eh kung sip-sip siya, ganun ka din eh. Nakikipagsipsipan ka lang din dyan eh. Di ba katulad ng sinabi mo? Sa inyo na si Dr. Love nyo, lamunin nyo yan si Dr. Love nyo. Bakit? May pakinabangan ba ako doon? So, ano ibig mong sabihin doon? Ano gusto mong palabasin doon? Hindi ka ba nakikipagsipsipan dyan sa Kalingap din? Sige nga. Puro ka din hamon ngayon kay Kuya Kindred. Ngayon, pag pinalagan ka na naman niya, hindi ka ba nahihiya na hamon ka ng hamon dito sa social media tapos kayo magkagulo? Sino na naman yung magiging fronty dito? Ang Kalingap. Dapat kung may pag-iisip ka din, kung may tamang respeto ka din sana sa Kalingap, alamin mo din sana kung ano yung pagkakamali mo at tanggapin mo din kung ano yung pagkakamali mo. Hindi yung makipag-argumento ka pa sa tao. Na wala ka naman doon sa sitwasyon, sa pangyayari na yun. Pinapalala nyo lang yung usapin sa Kalingap eh. Eh di sana nga, pagkaroon na nga lang ng patayan doon. Maganda pa. Para at least, alam nila yung mga pinagagawa nila. Ako, concern lang ako sa both side nila. Eh kung ganun pala, di sana meron nang namatay. Yung sa kanilang dalawa. Tama ba yan, yung pinagsasabi mo ngayon? May pa-concern ka, tapos ngayon gusto mong itulak na sana may namatay na sa kanila? Anong klaseng pag-iisip yan, Jello Mugs? Tama bang Tama bang attitude bilang kaibigan yan na pumapagitna lang? Na sana, wini-wish mo pa na sana may mamatay sa kanila, isa sa kanila? Nasa tamang pag-iisip ka pa din ba? O baka nabulag ka na lang din ngayon dahil feeling mo sikat ka na, dahil binabash ka na, dahil ikaw na naman pinag-uusapan dito sa social media. Maling-mali yung diskarte mo. Maling-mali yung mga binibitawan mong salita dito sa social media para mapag-usapan ka. Kasi kung hindi ka nagbitaw ng mga ganong salita, hindi ka putaktihin ng mga kalinga para i-bash ka. Ikaw mismo ang nagbigay ng dahilan para pag-usapan ka at para pagsabihan ka ng ganyang mga kataga na binibitawan ni Kuya Kindred sa'yo. Si Kuya Kindred subok na. Si Kalinga Prab na mismo nagsabi na solid yan si Kuya Kindred kung nakita niya kung paano makipaglaban si Kuya Kindred sa mga nangbabash. Hindi naman ako nagbabago, ma'am, kasi sabi niya, malaya ka na sabi ni Kindred, malaya ka na sagutin itong mga pinagsasabi ko dito. Di malaya, respeto niya yung opinion ko naman sa kanya kasi nire-respeto ko. Okay, yan ang gusto mo eh. Yan ang opinion mo sa akin, wala akong magagawa, sinabi mo na yan eh. Ngayon, ang sasabihin ko naman, ire-rebuttal ko yung sinasabi mo. O, di ba? Ganun lang yan ka, no? Balikan natin mga kabali sinasabi niya. Ano daw yun? Respeto niya yung opinion ko naman sa kanya kasi nire-respeto ko. Okay, yan ang gusto mo eh. Yan ang opinion mo sa akin, wala akong magagawa, sinabi mo na yan eh. Ngayon, ang sasabihin ko naman, ire-rebuttal ko yung sinasabi mo. At irespeto mo naman yung opinion ko sa'yo kung ano po yung nakikita ko, observation ko mula noon hanggang ngayon sa'yo.
Katulad niyan, makikipag-rebuttal ka pa. Nire-respeto mo naman na pala yung opinion niya. Bakit makikipag-rebuttal ka pa? Nire-respeto mo naman pala kung ano magiging opinion niya. Bakit makipag-argumento ka pa sa kanya? Na kung saan wala ka naman dun sa pangyayari na yun eh. At hindi ka naman involved doon. Hindi ka naman bibigyan ng opinion at reaction ni Kuya Kendred kung ikaw mismo nag-iisip din bago ka nagbitaw ng mga salita batay sa kay Kuya Kendred, laban kay Duglat. Wala kang ibang sisihin dyan kundi sarili mo kasi ikaw mismo yung harap doon sa live mo at ikaw mismo yung nagsasalita doon, hindi ibang tao eh. Tapos ngayon, dahil napuna ka, dahil nakita ng mga tao at naramdaman kung ano klaseng side meron ka, ikaw pa ngayon yung maging mapagmataas? Pero lang iba po na, si Kindred bumalik lang ng Kalinga para manggulo. Hindi si Kindred nag-hide ng mga comment, wag yun ang bintangan. Sabi ni, kasi inutos niya rin po Jen Cortez, inutos niya. Teka lang, sa mga nag-hide sa live ni Kuya Kendred, parang nakailang beses ako tumambay sa live ni Kuya Kendred, may mga basher na pumapasok pero never ko siyang narinig na i-hide nyo yan. Bagkos, nagsasabi pa nga si Kuya Kendred na wag niyong i-hide yan kaysa sagutin ko yan. Talagang yung mga tao lang na sumusuporta sa kanya na ayaw basahin yung comments ng mga negative, yung sadyang nag-hide pero yung sabihin mo nag-uutos, malabo naman siguro. Katulad niyan kay Kuya Super Mario. Andyan ako, marami kaming naka-blue badge dyan sa kanya na kung saan kami yung moderator. Si Kuya Super Mario, katulad din yan, may mga basher din pumapasok. Pero hindi siya yung nag-hide at hindi siya nagsasabi na i-hide nyo yan. Kundi yung mga supporter niya na andyan sa baba, na may powers na maka-hide ng mga ganyang comments, sila yung nag-hide. At yan din yung napapansin ko kay Kuya Kendred. Si Kuya Kendred hindi nag-hide ng mga comments, kundi sinasagot niya pa yan. Kung ang labo ni J. Lumag sa mga binibitawan niyang salita, mas lalo kang napapahamak sa mga salita mo dyan sa live mo eh. Dapat ipagtanggol nyo lang si Kuya Bal. Bakit? Sino bang hindi nagtatanggol kay Kuya Bal? Tingnan niyo yung mga ibang bako kay Kapisot. Anong mga live ko kay Kapisot? Hindi ko ba nagtatanggol si Kuya Bal? Kalokohan. Nagbubulag-bulag. Hindi yan nagbubulag-bulagan. Maraming nakasubaybay sa mga live mo, J. Lumags. Hindi yan magsasabi yung mga ganyan, yung mga supporter nyo dyan sa Kalingap mismo. Nang dahil nga, ilang beses na nga nila nakita na sinasabihan na impacto si Kuya Bal at yung Kalingap dyan sa live mo, binabasa mo nga lang, wala kang ang reaksyon. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao kung bakit nakakapagsabi sila na bakit hindi nyo nalang ipagtanggol si Kuya Bal. Kasi andyan sila nung time na nagko-comment sila na tinatawag na impacto si Kuya Bal or ang Kalingap o ano man masasakit na salita, tikong bibig ka lang. So ano i-expect mo? Nasasabihin ng tao sa'yo. Kalingap ka nga pero dahil sa ganung komento ng tao, wala ka man lang wala ka man lang opinion, samantala dun sa pangyayari na hindi mo pa inalam both side, kabila lang na sitwasyon yung inalam mo. Meron kang opinion? Na hindi naman pumasok sa live mo yung issue, yung pangyayari na yun? Pero yung mga comments na tinatawag na impacto o masasama pang salita, yung binibitawan nila sa kay Kuya Bal at saka sa Kalingap, tikong bibig ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Lang sila. Hindi po ako nagsasalita doon sa ako, ma'am. Nagbigay lang ako ng opinion sa gulo doon. Gulo, speaking of delikadesa. Respeto. Yan tayo. Sa sinasabi niyan, respeto at delikadesa. Natatawa ako sa sinasabi niya, delikadesa. Nagbigay ka lang ng opinion at reaction mo sa pangyayari na yun. Oo, nagbigay ka ng sariling opinion at reaction mo. Malaya ka magbigay ng reaction at opinion mo. Pero sana pakiusap naman yung nasa tama at nasa gitna lang. Hindi yung puro ka lang bitaw sa verbal na nasa gitna ka lang, pero ikaw din mismo ang nagbibitaw kung saan yung pabor mo. Walang pumapagitna at walang nasa gitna sa dalawang sitwasyon na may mas pinapaboran ka. Di ba mga kabady? Maling-mali eh. Ikaw mismo ang nagbitaw ng mga salita ng ganyan. Okay, dito tayo sa delikadesa at respeto na sinasabi niya. Pakinggan natin mga kabady. Siya kaya, may respeto? Alam mo, kasama niyo pala si Kuya Bal doon sa nangyari. May respeto ka ba? Ang ganun tao, pinapakita mo kay Kuya Bal ang ugali mo? Ay, nakita mo ba na andun si Kuya Bal? May ebidensya ka ba na andun mismo si Kuya Bal sa sinasabi mo? Alam mo ba kung ano yung sitwasyon nila at kung sino yung nauna, sino yung nahuli, bakit sila nagpang-abot doon at andun ba si Kuya Bal? Nasasabihin mo yan na walang delikadesa at walang respeto kay Kuya Bal? Sa palagay mo ba, sa ginagawa mong ito, may delikadesa ka pa ba at respeto sa Kalingap sa ginagawa mong yan? Na kapwa mo, kasama mo sa isang team sa Kalingap, nilalaglag mo, ganyan ka magbigay ng opinion sa sariling team mo. Pagkakalam ko, pag once na sa loob kayo ng isang team, magiging neutral ka eh. Hindi, ikaw kasi hindi eh. Hindi kasi yan yung pinakita mo. Yung pinakita mo kasi dyan,
Wala ka doon sa aktual na pangyayari. Nagsalita ka kaagad, mas kampi ka pa sa kalaban. Na kahit saan ka magpunta, makikita dito sa social media kung paano sila balahurain ng taong kinakampihan at pinapaboran mo ngayon. Ngayon, ikaw, sa palagay mo may disiplina, may delikadesa, may respeto ka pa dyan sa ginagawa mong yan? Na ikaw mismo, kung kinakaladkad mo din sa kahihiyan yung kalingap? Na alam mong mainit yung sitwasyon ng dalawang side? Kung may respeto ka din sana at delikadesa sa kalingap, or kahit wag na natin ilagay sa kalingap, sa sarili mo na lang sana, hindi mo pa inimbestigahan yung both side, nagbitaw ka na agad ng salita, nagbitaw ka na agad ng opinyon na hindi mo inalam muna ang tunay na katotohanan. Yan ang mahirap sa'yo, Jello Mags. Yun ba yung may respeto? Hindi mo inisip yung kahihiyan ng kalingap? Kasi kapag nag-imbestigan, sino mga yan? Sino naggulo dyan? Kalingap. Di ba kahihiyan ni Kuya Bal? Nasaan yung respeto mo? O katulad niyan, may mag-iimbestiga, may magtatanong, sino nag-umpisa ng kaguluhan dyan? Ngayon, kapag may makasagot dyan, at ituro si Iking, tapos ikaw katulad nito, putak ka ng putak dito, batay sa kasamahan mo, kalingap to kalingap. Pag tinanong, pag inimbestigahan ka, alam mo ba kung ano yung totoong nangyari? Ano yung sasagot mo? Kuro-kuro mo lang. Sino din yung nilalagay mo sa kahihiyan? Sarili mo lang ba? O yung kalingap mismo kasi bit-bit mo ang pangalan ng kalingap? Hindi mo ba naiisip na kahihiyan din ng kalingap yung ginagawa mong pang-aatake kay Kuya Kendred na kilalang solid yan sa kalingap? Kung paano yan makipagsalamuha sa mga basher ng kalingap? Wala ka sa kalingkingan ni Kuya Kendred kung paano siya makipaglaban sa mga antay para lang sa kalingap, maprotektahan niya lang. Tsaka mo sasabihan ng delikadesa tsaka kahihiyan sa kalingap? Pero yung ginagawa mo, hindi mo naiisip na para din sa kahihiyan ng kalingap yan? At sasabihin mo pa na hindi sila nahihiya na andun si Kuya Bal. Paano mo nalaman na andun si Kuya Bal? Nakita mo ba yung video? May kaliwat kanan na nagbe-video yung anggulo. Nakita mo ba si Kuya Bal doon para sabihin mo na hindi ka ba nahihiya na andun si Kuya Bal? May dagdag ka pa sa kwento mo eh. May dagdag ka pa sa issue mo eh. Yan yung mahirap sa'yo. Nakikisawsaw ka lang sa kung ano yung pangyayari doon na hindi mo pa alam yung punot dulo, dinadagdagan mo pa. Kaya hindi mo masisisi yung mga solid kalingap na nakamasid dyan at napapanood ka, nanggagalaiti din sila sa'yo. Kasi din sa mali-mali mo ding impormasyon na binibitawan dyan, batay sa kasamahan mo sa kalingap, which is si Kuya Kendred at si Kuya Miel. Kay Kuya Bal, Kendred. Nagsasalita ka, wala akong delikadesa, may respeto ako, pero wala akong delikadesa kasi minsan, nakikita mo po na nadadaanan ng video doon. Natural, kasama namin si Pure Health, ipapagamot namin si Pure Health. Masama ba na nagkakatagpo kami doon kay Pure Health? Kumbira ka naman. Tapos porque sabihin mo na medyo valid lang yung opinion ko kinaiking, is antay na ako. Pero sabi ng mga supporters mo, antay na. Kapag mga kapwa mo pala na vlogger ang mag-opinion, antay na. Pero kapag ang mga mga reactor ang nagsasabi, hindi antay. Nakakatawa naman kayo. Ay, hindi. Diyan ka nagkakamali sa sinasabi mo na kapag yung mga supporter ni Kuya Kendred ang magsalita, antay ka na. Kung hindi ka bulag sa mga pangyayari ngayon dito sa social media, hindi lang ang supporter ni Kuya Kendred ang nagsasabi na antay ka, kundi marami pa. Mga solid kalingap na hindi pa nakakapanood kay Kuya Kendred at hindi pa nakasubscribe kay Kuya Kendred kahit saan ka magpunta. Nakakapagbitaw ng salita na antay ka. Dahil yan sa kilos na pinapakita mo at napakalayo sa mga pinagbibitawan mong salita na makakalingap ka. Try mong i-elaborate yung mga nabitawan mong usapin doon sa live mo. At pag-isipan mo ng maigi. Balansehin mo yung bawat binibitawan mong salita batay sa kung anong binabato sa'yo ngayon ng mga kalingap, porket kalingap ka din. Yan ang mahirap sa'yo kasi hindi ka din marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Bagkus, nakikipag-argumento ka pa para masabing nasa tama ka. Na kung saan malinaw naman sa lahat ng mga nakapanood sa live mo kung paano ka bumaliktad sa sarili mong binibitawan na salita. Ngayon, hindi lang talaga ang supporter ni Kuya Kendred ang nakakapagsabing antay ka. Kahit mga reaktor ngayon ng kalingap, mismong reaktor na ng kalingap nakakapagsabi ng antay ka, hindi lang yung supporter ni Kuya Kendred. Kaya wag mong ibato lahat at wag mong ibagsak lahat kay Kuya Kendred
ng kung ano yung mga natatamo mo ngayon. Dahil hindi bulag yung mga tao dyan sa ibaba na nakasuporta sa lahat ng mga Kalingap reactors. Wag mong i-focus yung mga pangbabash sa'yo na ibala lahat kay Kuya Kindred. Diyan ka nagkakamali. Diyan ka kasi napapahamak dahil din sa mga napangbibitawan mong salita. At bakit hindi mo kasi maamin yung pagkakamali mo? At bakit hindi mo muna din kasi kausapin yung sa kabilang kampo, hindi yung si Iking lang yung kakausapin mo. Kinausap mo nga si Iking na mapanira at mapangbalahura sa Kalingap. Dito, nakasamahan mo sa Kalingap, bakit hindi mo kinausap? Ano iisipin namin sa'yo? Ano iisipin ng maramihan sa'yo? Nasa Kalingap ka pa, mapaganon ba? O sadyang nagpapasipsip ka lang din? Katulad ng binabato mo kay Kuya Kindred, napapasipsip sa Kalingap dahil nagsusumbong. May ebidensya ka ba nagsusumbong si Kuya Kindred? Nasa kadami-dami ng supporter ng Kalingap, milyon-milyon. Sa ang sulok ng mundo, sa ang sulok din sa Pilipinas na kung saan pwede makapagkwento doon kay Kalingap Prab, pwede makapagbalita doon kay Kalingap Prab. Ibubuntong mo lahat kay Kuya Kindred. Dahil lang sa ganyang issue. Kaya hindi mo din masisisi kung ganyan din yung naging opinion sa'yo ni Kuya Kindred at ng mga Kalingap reactor or supporter man ni Kuya Kindred. Dahil din yan sa pinapakita mong kilos. Kasi kung hindi ka nagpapakita ng dahilan, hindi ka pagsasabihan ng ganyan. At kung may delikadesa ka man sana, at kung may respeto ka man sana sa Kalingap, at kung hindi mo naman sana dinadala sa kahihiyan yung Kalingap, kinausap mo muna yung mga kasamahan mo. Siguro may mga GC naman kayo dyan para magtanong ka, para alamin mo kung ano yung nangyari. At merong mga tao doon na kasamahan mo man sa Kalingap na yan, kung ayaw mo man kumprontahin at alamin sa side ni Kuya Kindred mismo at ni Kuya Mel, bakit hindi mo itanong doon sa mga taong nakasama nila nung time na yun? Kung totoong Kalingap ka at pumapagitna ka lang, dapat nag-slow down ka muna. Hindi mag-overspeeding ka agad. Alam mo yung mga tao dito sa social media mapagmasid lang. Nakikiramdam lang yan sila. Pero marami na yung taong nakaramdam kung paano ka makipagsipsipan din dyan sa Kalingap. Kaya wag mong ibato at ibuntong lahat kay Kuya Kindred para lang may i-rebuttal ka. Try mong i-analisa lahat ng mga pinagbibitawan mong salita. Baka sakali malinawan ka at matauhan ka sa kung ano yung pagkakamali mo. Instead na makipag-rebuttal ka pa dito. Hindi ka din ba nahihiya? Makikipag-rebat ka sa sarili mong kasamahan sa Kalingap din? Kung may delikadesa ka din at kung may respeto ka din sa sarili mo at kung ayaw mo ng kahihiyan ng Kalingap, bakit hindi ka nag-aksyon, nakausapin na lang sila privately? Ganon lang kadali yun kaya Jalomags. Yan na pala yung iniisip mo kay Kuya Kindred na nilalagay nila sa kahihiyan yung Kalingap. Bakit hindi mo sila subukan kausapin privately? Na wag nang maging ganyan kasi nahikahihiyan ng Kalingap. Instead, na kausapin mo sila para maputol na to. Pero ikaw mismo, live ka ng live dito. At magbibitaw ng mga salita mo na kung saan kahihiyan din ng Kalingap yung mga binibitawan mong salita. Oo, malaya tayo magbigay ng opinion at reaction, pero sana, slow down lang. Hindi yung basta-basta, hindi yung pabara-bara. Na yung magiging resulta, yung balik, kahihiyan ng Kalingap. Hindi lang kung nilalagay man ni Kuya Kindred sa kahihiyan yung Kalingap. Sa tingin mo, yung ginagawa mo, hindi mo din ba nilalagay sa kahihiyan yung Kalingap? Na makikipag-rebuttal ka pa? Sa tingin mo, matutuwa si Kuya Val din tsaka si Kalingap Rab sa ganyang pag-uugali meron ka din? Kaya wag mong ibato lahat kung anong meron kang hinanakit dyan kay Kuya Kindred. Kasi pag yan hinamon mo, kakasa talaga yan. Maniwala ka. Gusto mo maglabas ng ebidensya, pag mo yan maglabas ng ebidensya, ano gagawin mo? Katulad ng ginawa ni Dr. Love, hamon ng hamon. Ngayon, kumasa, asan si Dr. Love ngayon? Di ba parang nakainom ng holy water sa sobrang kabaitan na ngayon na maamo mag-live na? Diyan kasi yung sa inyo, ikalalaki yung tao, hamon kayo ng hamon dito sa social media na pwede naman kayo mag-usap dyan na sa iisang team lang kayo eh. Ang tamang kaibigan at ang tamang tao sa kasamahan dyan sa isang team at sa isang community dyan, yung wag na ninyong dalhin dito sa social media, yung mga pakipagbangayan nyo, na kayo-kayo lang din nagbabanggaan. Sino yung naiipit dito? Sino yung napafronty dito? Kalingap. Kaya kung naiisip mo na nilalagay ni Kuya Kindred sa kahihiyan yung Kalingap, dapat pag-isipan mo din na sana matapos to, hindi yung rebat ka pa ng rebat.
Hindi yung bigay ka pa ng bigay ng opinion mo at kung ano-ano pang mga salita bibitawan mo dyan laban kay Kuya Kindred. Ang ikaw, matanda ka na din, ang tatanda nyo na, bakit hindi nyo isipin yung kapakanan ng Kalingap? Okay lang na makipag-rebuttal ka, okay lang na maganyan-ganyan ka pa kung hindi mo din bitbit yung Kalingap, pero bitbit mo din ang Kalingap eh. So parehas lang kayo. Huwag kang huwag kang magmalinis dito sa social media. Dahil sa umpisa pa lang sa pangyayari, maling-mali ka na. Ikaw mismo ang naglagay sa sitwasyon mong ganito. Hindi ka ba nahihiya? Sariling team Kalingap supporter ang nangbabash sa'yo? Na makakalingap ka din, pero basher mo, mga Kalingap din? Saan yung kahihiyan din doon? Hindi ba kahihiyan yun? So yun ang mga kabady yung ating reaction dyan sa naging live ni Kindred, ni Jelomag. Sana kung ayaw mo nang may kahihiyan yung Kalingap, manahimik ka na lang din. At alamin mo din yung pagkakamali mo. At ihingi mo na lang ng pasensya. Tanggapin mo na lang yung pagkakamali mo. Ganun lang yun. Tapos, hanggang dito na lang mga kabady. Bye-bye. God bless.